Ang 3 fox na napulot ko, lahat sila naging tao. Araw-araw pa nila akong kinukulit. Noong bagsak na ako sa pagod. Narinig ko silang nagsabi, sa katawan at lakas niyang yan. Naglakas loob pa siyang mag-alaga. Ayos lang. Basta hindi na niya kinaya, ibibigay niya rin tayo sa kapatid niya. Hindi na nga siya makabangon ngayon. Ilang araw pa na ganito. Siguradong si Suko na yan sa pag-aalaga sa atin. Nagdilim ang paningin ko. Agad kong tinawagan ang kapatid ko. Hindi ba't uhaw na uhaw ka riyan? Ibibigay ko sa'yo lahat ng 3 fox ko. Ibigay mo sa akin yung platonic na snake person mo. Nagpatuloy ang usapan nila sa sala. Akala nila tulog pa ako. Ipinikit ko ang mga mata ko, at sa tulong ng madilaw na ilaw mula sa lampshade. Tinitigan ko ang iba't ibang pulang marka sa aking mga braso at binti. Puro bakas ng pang-aakit. Hindi niya tayo ibibigay lahat sa kapatid niya. HMM. Ibig sabihin, may iwan pa sa atin. PFFT. Si Hikiyang, walang kabuhay-buhay at boring. Kung gusto niyong maiwan, kayo na lang. Basta ako, ayoko. Ako rin, ayoko. Hay nako, bahala na nga. Gising na ba siya? Siguradong hindi pa. Muntik na ngang himatayin kanina, paanong madyay gising agad yon? Ang hina. Mamaya, gisingin natin siya. Ilang araw pang tuloy-tuloy na ganito, siguradong si Suko na yan. Bigla na lang nagdilim ang paningin ko. Namumutla kong kinuha ang cellphone ko. Tinawagan ko si G-Box Xiao. Mabilis namang may sumagot. Bakit? Desperado ang boses ko. Hindi ba sabi mo noon, hindi ka makontento riyan? Ibibigay ko na sa'yo lahat ng 3 kong alaga. Ibigay mo sa akin yung platonic na snake person mo. Tumahimik siya sandali sa kabilang linya. Hindi siya tumanggi. Nagtatanong na parang sinusubok ako. Pwede ba? Papayag ba sila? Nanahimik ako saglit. Gustong-gusto kanila. Naintindihan niya. At iyon ang totoo. Mas gusto siya ng lahat. Nag-isip si G-Box Xiao. Sige, pwede rin. Maliit lang dyan sa'yo. Mahirap talagang alagaan sila riyan. Pero, yung snake person ko, napakalamig nun. Sabi ko, kung hindi siya platonic, hindi ko nahihingin sa'yo yan. Wala akong balak na gawin yung ganoong bagay sa kanya. Lupaypay na ako nitong mga nakaraang araw. Basta matulungan niya ako sa gawaing bahay, ayos na. Natatakot lang ako na baka maging katulad din siya ng 3 fox na to. Ngumiti siya. Aba, malayo yan sa iniisip mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya tuluyang napapaamo. Imposibleng magka-interes yun sa'yo. Bago pa ako makapagsalita, sinelyuhan na niya ang usapan. Mamayang hapon, sasanduan ko na sila. Sa segundo na ibinaba ang tawag, bumukas ang pinto ng kwarto. Gising ka na pala. Isang tinig na tila tinatamad ang narinig ko. Nagtama ang paningin namin sa isang pares ng mga matang mapang-akit pero walang emosyon. Lumapit siya at akmang hahawakan ng kumot ko. Paus kong sinabi, sandali. Pinaningkitan niya ako ng mata at lumapit. Anong problema, amo? Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga ng maayos. Pabulong kong sinabi, hindi pwede. Parang wala lang niyang sinabi, amo. Inalagaan mo kami, pero hindi pa kami gaanong nakakakain ng maayos. Paano na kami kung magpapahinga ka? Hinawakan niya ang baba ko, at nang akmang-akma na siyang lalapit sa akin. Malakas ko siyang itinulak, sasanduan na kayo ni G-Box Xiao ngayong hapon. Natigilan ang babaeng nasa harapan ko. Maging ang dalawang nakasandal sa pinto habang magkakros ang mga braso ay natigilan din. Iginilid ni Liusan ang kanyang ulo. Sinong dalawa? Akala nila ay ibibigay ko ang dalawa sa kanila kay G-Box Xiao. Umiling ako. Lahat. Noong una kong napulot ang 3 tuta ng Sorrow. Maulan at mahalumigmig ang panahon noon. Nakahandusay sila sa semento. Ang kanilang balahibo ay kawawang magkakadikit dahil sa dugo. Balak ko sanang umalis na lang. Ngunit ang buntot ng isa sa kanila ay marahang gumalaw ng 2 beses, pagkatapos ay dahan-daang kumapit sa aking binti. Hindi ko natiis, kaya inuwi ko sila. Sa aking pag-aalaga, mabilis silang gumaling. Pagkaraan ng ilang panahon, dumating ang kanilang panahon ng paglaki. Lahat sila ay naging mga taong hayop. Dapat sana ay pinaalis ko na sila. Ngunit sinabi ng shelter para sa mga taong hayop na masyado silang malapit sa akin. Matagal na nila akong itinuring na kanilang amo. Kung basta-basta ko silang iiwanan, magdudulot ito ng malaking pinsala sa kanilang pisikal at mental na kalusugan.
Habang tinitingnan ko ang tatlong pares ng magagandang mata nila. Naawa ako kaya hinayaan ko silang manatili. Sinabi nilang wala silang mga pangalan, kaya pinangalanan ko sila mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Liu Yi, Liu Liu San. Ang mga kabataang taong Sorrow ay puno ng sigla at enerhiya. Kahit nasaan yung tao, hindi nila mapigil ang igalaw-galaw ang kanilang mga tainga at buntot. Araw-araw silang malambing at nakadikit sa akin. Minsan, habang tumatawag si Ji Boxiao. Sabi niya, hindi ka pa ba uuwi para sa arranged marriage? Bahagya kong itinulak palayo si Liu San na nasa aking kondongan. Yung babaeng iyon ang dahilan ng pagkamatay ng tatlong asawa niya. At ang pangit-pangit pa. Natahimik siya sandali, pabulong niyang sinabi, pero mayaman ang pamilya niya, di ba? Ibinaba ko ang aking tingin. At dahil nga doon, pagkatapos kong mariing tumutol sa kasal, tuluyan ng pinutol ng pamilya ko ang aking pinagkukunan ng pera. Pero ayaw din naman nilang si Ji Boxiao ang pumasok sa pamilya ng babaeng iyon, kaya't ako ang kanilang ginigipit sa iba't ibang paraan. Naramdaman ang aking kalungkutan, pinaningkit ni Liu na magaling bumasa ng ekspresyon, ang kanyang kaakit-akit na mga mata. Mahigpit niya akong niyakap para pagaanin ang aking loob. Ibaba mo na lang ang tawag kung hindi ka komportable. Anong ingay yun? Tanong ni Ji Boxiao. Kaya naman iniba ko na lang ang usapan. Nagreklamo ako na kamakailan lang ay nakapulot ako ng 3 sugatang tuta ng Sorrow. Ngayon, naging tao na sila. Sobrang malambing at laging nakadikit. Hindi ko na talaga sila kaya. Natahimik ng ilang segundo ang kabilang linya. Inggit talaga ako sa'yo. Yung taong ahas ko sa bahay, ayaw man lang magpahawak sa akin. Natigilan ako sandali, pagkatapos ay sinubukan ko siyang pag-aanin ng loob. Magugustuhan ka rin niya balang araw. Hindi na sumagot si Ji Boxiao. Huminga lang ako ng malalim. Pagkatapos ng tawag na iyon, kinabukasan, dumating si Ji Boxiao na may daladalang maraming bag para bisitahin ako. Nakasuot siya ng magandang puting shirt at nakangiti habang tinatawag ako. Kuya, nagulat ka ba? Automatiko akong napalingon. Ang tingin ng 3 beast people ay napunta sa kanya. Tahimik akong humarap muli. Sa totoo lang, matagal na akong sanay. Lahat ng tao, mas magugustuhan si Ji Boxiao. Siya ay masayahin at gwapo. Bawat kilos niya ay talagang nakakaagaw ng pansin ng iba. Kung ikukumpara sa kanya, napakatahimik ko at simple lang. Sabi ni Ji Boxiao, ang lugar mo ay hindi kasing laki ng villa natin. Sapat ba to para makagalaw sila? Natigilan ako. Ayos lang naman siguro. At pagkatapos, nakita ko ang tingin ng laging walang pakialam na si Liu Yi na nakatuon kay Ji Boxiao. Si Liu naman ay ngumingiti pa rin ng napakaganda at mapang-akit. Pero ang ngiting iyon ay para na kay Ji Boxiao. Kahit na si Liu San, na laging masungit, ay nakatukod ang ulo habang nakatingin sa kanya, at panay ang galaw ng kanyang mga taingang Sorrow. Pero tila hindi ito napapansin ni Ji Boxiao. Inosente siyang uminom ng tubig. Sa sandaling iyon, alam ko na. Ang mga bagay na para sa akin ay mapupunta na namang muli kay Ji Boxiao. Simula noon, wala nang malalamang at matatamis na sandali. Isa-isa silang naging mas mabangis. Para bang gusto na nila akong mamatay sa kama. Hanggang sa narinig ko mismo ang usapan nila. Tama nga ang hinala ko. Nagustuhan nga nila si Ji Boxiao. Kahit isang beses pa lang nila siyang nakita. Mabilis na dumating ang hapon. May kumatok sa pinto, si Ji Boxiao na iyon. Ang kaninang umagang tahimik ay lalo pang naging nakakabingi. Sabi ko, nakasandal si Liu Yi sa pader, tinitingnan ako na para bang nananakop. Tila hindi siya makapaniwala, ibibigay mo kaming 3 sa kanya. Sumagot ako ng oo. Nagtanong naman si Liu nang nakangiti. Hindi ka magtitira ng isa para sa sarili mo. Tinanong ko sila pabalik, sino sa inyo ang gustong maiwan para samahan ako? Naging mabigat na naman ang paligid. Walang sumagot. Sa huli, si Liu San ang tumayo para buksan ang pinto. Inirapan ako ng dalaga na parang walang pakialam, na may bahid ng pang-uuyam. Tigilan nyo na yang pagpapanggap ninyo. Pagbukas ng pinto, ang masayang ngiti ni Ji Boxiao ang bumungad sa kanila. Hello sa inyo. Nasabi na siguro sa inyo ni Kuya, no? Simula ngayon, sa akin na kayong lahat, ha? Malakas na tumawa si Liu San at lumapit. Hello, bago kong amo. Tiningnan siya ni Ji Boxiao ng may kasiyahan, pagkatapos ay sinuri niya sina Liu at Liu San.
Ang gaganda ninyo, taos puso niyang papuri. Handa na ba ang mga gamit niyo? Tanong ni Ji Boxiao. Hindi na niya hinintay ang sagot at nagpatuloy. Hayaan niyo na, huwag na kayong mag-empake. Sa tingin ko, wala rin namang masyadong nabili ang kuya ko para sa inyo. Pagdating natin sa villa, bibilhan ko kayo ng mga bago. Tinatamad na sumang-ayon si Liu Yi. Tumingin si Liu Er kay Ji Boxiao, pagkatapos ay sumulyap sa akin. Blanko ang ekspresyon ko kaya lahat ng tingin ay napunta sa akin. Napansin niyo ni Ji Boxiao at lumapit siya sa akin. Kuya, huwag kang mag-alala, siguradong masaalagaan ko sila. Kung tapos ka na sa paglalaro mo, umuwi ka na para sa fixed marriage. Huwag mo nang pag-alalahin sina mama at papa. Fixed marriage. Anong fixed marriage? Tanong ni Liu Er na tila may malalim na iniisip. Hindi na nagpaliwanag pa si Ji Boxiao. Nang makita niyang wala pa rin akong reaksyon. Tila may mabuting intensyon siyang nagmungkahi. Bakit hindi na lang kayo mag-iwan ng isa para samahan si kuya? Mukhang sobrang nalulungkot siya. Oh. Hindi umalis si Liu San sa tabi niya. Si Liu Yi ay tamad na nakasandal sa isang tabi, habang si Liu Er ay ngumiti lang ng malamig. Walang sumagot. Hindi na nagulat si Ji Boxiao. Ngumiti siya sa akin na parang nag-aalala. Sa pagitan naming dalawa. Sanay na kaming dalawa sa katotohanang hindi ako ang laging pinipili. Nasaan siya? Tanong ko. Pagkasabi ko yun, bahagyang natigilan si Ji Boxiao. Agad siyang sumigaw sa may pintuan, pumasok ka. Narinig ang mabibigat na yabag, at dahan-daang lumabas ang isang babae. Sa sumunod na sandali, nagtama ang aming mga mata sa kanyang maitim at madilim na mga mata. Kinagat ko ang labi ko at binati siya. Hello. Sa kanyang mapang matang tingin. Mayroon itong kakaibang pagsusuri na parang sa isang ahas, malagkit at madilim. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Hindi niya ako pinansin. Sumulyap si Ji Boxiao. Ganyan talaga ang ugali niya. Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang sa akin. Iuuwi ko siya. Sino yan? Biglang nagsalita si Liu San. Halatang ayaw magpaliwanag ni Ji Boxiao. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula. Ngumiti siya at iniba ang usapan. Naghihintay na sa baba ang private jet natin. Tara na. Nanahimik sila sandali at hindi na nagtanong pa. Humakbang ang kanilang mahahabang binti at sumunod kay Ji Boxiao paalis. Naiwan sa kinatatayuan niya ang babaeng ahas. Naiwan siya. Nang isasara ko na sana ang pinto. Lumingon si Liu Er sa akin, hindi malinaw ang emosyon. At ang babaeng nasa tabi ko, ang kanyang malalalim na mga mata ay biglang nanliit at naging isang malamig na patayong pupil. Ang madulas niyang buntot ng ahas ay biglang pumulupot sa bewang ko. Isang kakaibang halimuyak ang sumabog. At kumalat sa isang iglap. Sa takot, tinulak ko siya. Pero walang epekto. Nag-iinit ka. Idiniin niya ako ng malakas sa pinto, na lumikha ng isang kalabog. Pero buti na lang, nagsilbing una ng buntot niya, kaya hindi masakit. Naramdaman ko ang hininga niya sa aking leeg. Nang inag ang balat ko. Sa sumunod na segundo, may kumatok ng mabilis sa pinto. Narinig ang boses ni Liu Er mula sa labas, hikiyang. Anong nangyayari sa'yo? Pagkasabi niya yun, gumalaw ang dulo ng mga daliri ko. Ang mga mata na tinititigan ko ay may napakaputing lamig. Ang gintong patayong pupil ay tila lalong naging nakakatakot. Ang pagkakapulupot sa bewang ko ay mas humigpit. Hindi ko piniling buksan ang pinto. Sa halip, pilit kong iniabot ang kamay ko. At hinaplos ang malamig niyang pisngi, habang nahihirapang nagsalita. Nahihirapan ka ba? Ibibigay ko sa iyo ang inhibitor. Okay lang ba? Biglang gamaan ang mabigat na pakiramdam sa paligid. Pati na rin ang palakas na amoy ng pagnanasa ay tumigil sa paglala. Tapos, may ilang kalabog ulit. Ang ingay, sumasakit ang ulo ko. Nag-aalangang nagtanong si Ji Boxiao. Ayos lang ba kayo? Akala ko napakalma ko na siya. Nakahinga ako ng maluwag. Aakma na sana akong magsalita. May malamig akong naramdaman sa leeg ko. Kinagat niya ako. Hindi marahan, para bang kumakagat sa isang biktima. Pero may kasama itong mapaglarong paglalamang. Umungol ako ng mahina. Medyo wala sa sarili ang boses ko. Walang problema. Umalis na kayo. Seryoso. HMM. Tamad na tanong ni Liu Yi. Sabi na niyang ayos lang siya. Narinig ang naiinis na boses ni Liu Ken. Huminto siya sandali, tapos nagtanong ulit. Hikiyang, hindi ka naman sinaktan ng ahas na yun, di ba? Kinagat ko ang ibabang labi ko.
Matapos niyang kagatin ang gilid ng leeg ko, dinilaan naman niya ito ng malamig niyang dila. Mabuti na lang at naisara agad ang pinto. Hindi kumalat ang amoy sa labas. Unti-unting nawala ang mga yabag papalayo. Itinulak ko ang taong ahas na nasa ibabaw ko, hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Nagmamadali kong hinanap ang inhibitor. Ito yung ginagamit ko tuwing heat season ni Liuyi. Kapag hindi ko na talaga kaya sa mga sumusunod na araw, ito ang itinuturok ko sa kanila. Marami pa namang natira. Inihagis ko sa kanya ang inhibitor. Tapos, natataranta akong naghilamos. Pagbalik ko sa sala, wala na ang buntot ahas niya. Nakasandal ang babae sa sofa. Nakadekwatro ang mahahaba niyang binti, bumalik na sa dati ang malamig at madilim niyang ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang mga talukap at sinulyapan ako. Medyo nalito ako. Hindi ba? Platanak ka. Paus at mababa ang boses niya. Normal lang tong reaksyon ng katawan. Masyado nang matagal mula noong huli akong gumamit ng inhibitor. Ako sa totoo lang, sa ugali ni G. Boxiao. Kung gusto niya talagang makuha ang babaeng to, hinding-hindi niya bibigyan ng inhibitor. At sa itsura niya kanina, mukhang hindi niya na rin kayang pigilan. Paano niya kaya to hinaharap dati? Pero dahil ayaw niyang sabihin, hindi ko na rin siya pipilitin. Nagsalin ako ng isang basong maligamgam na tubig. Inabot ko sa kanya, magpahinga ka muna ngayon. Bukas mo na ko tulungan sa gawaing bahay. Kung hindi ka pa magaling, pwede kang magpahinga pa ng ilang araw. Pinutol niya ang sinasabi ko. Ganito ka rin ba sa kanila? Natigilan ako. Sa kanila, ang tinutukoy ba niya ay sina Liuyi? Natahimik ako sandali, tapos ay tumango. Kahit na sinasabing pantay-pantay ang mga purong lahi at ang mga taong hayop, dahil sa katangian ng mga taong hayop na kumilala ng amo. Laging isinusulong na maging mas mapagparaya sa kanila. Mahabang katahimikan. Ako si Sia Kiki, narinig ang isang malalim at kalmadong boses. Natauhan ako at nginitian siya. Hello, ako naman si Hikiyang. Tumayo siya at walang emosyong naglakad papunta sa balkonahe. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi dyan ang kwarto mo. Sandali, tatalon ka ba sa building? Kung ayaw mo rito, tatawagan ko si G. Boxiao para sunduin ka. Dali-dali akong sumunod, pinanood ko siyang yumuko para buksan ang washing machine. Isa-isa niyang kinuha ang mga bagong labang damit mula sa loob. Tinutulungan pala niya akong magsampay. Nilagay ni Lior ang mga hinubad kong damit sa washing machine kaninang umaga, pero hindi niya ito inilabas. At umalis na. Habang pinapanood ko ang mahahabang daliri ni Sia Kiki na may hawak sa damit ko. Kinamot ko ang pisngi ko. Pagkalipas ng ilang araw, bibili ako ng dryer. Para hindi mo na kailangang magsampay. Hindi umimik si Sia Kiki. Sayang, bago pa man ako makabili ng dryer, may dumating na di inaasahang bisita kinabukasan. Magalang na nakatayo sa may pinto ang mayordoma ng mansyon ng mga hi. Senyorito, sabi po ng senyora, tapos na raw po ang paglalaro ninyo at oras na para bumalik para sa nakaayos na kasal. Ang tono niya ay hindi tumatanggap ng pagtutol. Ayoko. Ngumiti ang mayordoma. Senyorito, ito po ang utos ng senyor at ng senyora. Pagkasabi niya yun, lumitaw ang ilang bodyguard sa likuran niya. Nag-smirk ako. Hindi ba kayo natatakot na sa araw mismo ng kasal, kukuha ako ng kutsilyo at sasaksakin ang babaeng yun? Tapos magpapakamatay ako. Nanigas ang ekspresyon ng mayordoma. Sabi niya, sabi po ng senyora. Kung papayag po kayong magpakasal, makukuha ninyo ang 5% shares ng He Group. Natigilan ang kamay kung isasara na sana ang pinto. Tila inaasahan na ng mayordoma ang reaksyon ko. Naghihintay na po sa baba ang sasakyan. Ay, oo nga po pala. Sabi rin po ng pangalawang senyorito, isama niyo raw po pabalik si MS, Sia. Lumingon ako kay Sia Kiki at nagtama ang aming mga mata. Ang madidilim niyang mga mata ay wala pa ring emosyon, pero ewan ko kung bakit. Bigla akong kinilabutan. Pagkabalik sa mansyon ng mga hi. Sa malawak na unang palapag, tanging sina Liuyi lang, silang tatlo, ang naroon. Medyo awkward ang atmosphere. Ibinaba ni Liusan ang kanyang game console at itinaas ang kanyang tingin. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa akin at kay Sia Kiki na nasa likuran ko. Tamad na sinabi ni Liuyi. Bakit ka nandito? Sarili kong bahay to. Bawal na ba akong umuwi? Nabara ko siya. Normal lang ang itsura ni Liuyi. Tila lalo pang lumalim ang ngiti sa gilid ng kanyang labi.
Ibinaba ni Lior ang prutas na inaayos niya sa plato at dahan-daang lumapit sa akin. Palambing niyang itinaas ang baba ko. Sabi ni Ji Boxiao, ayaw mo raw talagang umuwi. Pero ngayon, bigla kang pumayag. Namiss mo na ba kami? Umatras ako ng isang hakbang. Magsasalita na sana ako pabalik nang pinutol ako ni Liusan. Malamig siyang suminghal. Kailangan pa bang isipin yan? Hindi mo kaya kahit isang araw nang wala kami? Mula sa likuran ko, malamig na nagsalita si Sia Kiki. Hindi naman siya mukhang malungkot. Itinaas ni Liu Yi ang kanyang tingin. At sino ka naman? Bigla akong nakaramdam ng matinding bagsik. Dali-dali kong hinawakan ng malamig na kamay ni Sia Kiki, tulad ng ginawa ko kahapon. Sinusubukang pakalmayin siya. Kapag nagsimula na talaga silang mag-away, hindi mo magugustuhan ang kahihinatnan nito, sabi ni Lior na may pagbabanta. Na may halong pang-aasar, ginagamit mo ba siya, para pagseselusin kami? Ang mga ahas ay cold-blooded. At sabi pa ni Ji Boxiao, lalo na ang ahas na ito. Walang kahit kititing na emosyon, sabi ni Liusan nang may pangmamaliit. Hindi mo naman siguro iniisip na kaya mo siyang baguhin, di ba? Hinawakan ni Lior ang baba ko. Nakatitig siya ng diretso sa leeg ko, sa parte kung saan ako kinagat ni Sia Kiki kahapon. Dahan-dahan at madiin siyang nagtanong, ano to? Kiki. Agad na nagdulot ng tensyon ang salitang iyon. Itinukod ni Liusan ang kanyang braso para tumayo, at ngumisi habang naglalakad papalapit. Anong kalokohan yan? Sa sumunod na segundo, hinayla ako ng isang malamig na kamay sa likuran niya. Isang matabang na ngiti ang sumilay sa labi ni Sia Kiki. Malamig niyang binitawan ng isang salita, Leia. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lior. Anong sabi mo? Naging tensyonado ang paligid. At sa sandaling iyon, bumaba si Ji Boxiao mula sa ikalawang palapag, nakangiting nagtanong. Rinig ko ang mga boses niyo mula sa taas. Anong pinag-uusapan niyo? Alam ko ang ugali niya, kaya mahinahon akong nagsalita. Iniisip nilang hiki itong nasa leeg ko. Mukhang hindi sila natutuwa, kaya gusto nilang tingnan ng malapitan. Tulad ng inaasahan, nawala ang ngiti sa mukha ni Ji Boxiao. Napunta rin ang tingin niya sa leeg ko. Kung ganun, totoo ba? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Sia Kiki. Ano sa tingin mo? Hindi ako sumagot, sa halip ay ako ang nagtanong sa kanya. Hindi sumagot si Ji Boxiao. Tumahimik ang paligid. Humakbang si Liu Yi gamit ang mahahaba niyang binti at walang ganang sumulyap sa akin. Dati, ayaw na ayaw mong nakikita ang mga ganitong marka. Bakit parang iba ka ngayon? Siguro dahil sa tingin ko, hindi naman talaga to hiki. Tila nagising ang iba sa sinabi kong iyon. Biglang naliwanagan si Liusan. Oo nga naman. Dati, tinatakpan mo yan ng maigi. Pinaningkitan ako ng mata ni Lior. Ngumuso si Ji Boxiao at sinabi sa akin. Kuya, pinapatawag ka ni Mama sa study. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang daliri kay Sia Kiki. Hindi mo na kailangang sumunod sa kanya sa taas. Dahan-dahan kong inalis ang kamay ko sa pagkakahawak ni Sia Kiki. Bigla akong napatigil sa paglakad at lumingon. Huwag ninyo siyang aawayin. Kami aawayin siya. Pautal-yutal na sabi ni Liusan, na tila natatawa. Hikiyang, sa tingin mo. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Tumalikod ako at umalis. Tahimik ang lahat sa likod ko. Kunin muna ang marriage certificate. Saka na ang kasal. Samandal si Mama sa upuan. Uminom siya ng tsaa. Ayos na ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang 5% ng shares. Hindi ako nag-atubili. Kalmado kong sinabi, pagkatapos nating makuha ang marriage certificate, makukuha ko na ang shares. Padabog na ibinaba ang tasa. Kumunat ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata, puno ng galit. Wala ka na ba talagang tiwala sa sarili mong pamilya? Napabuntong hininga ako. Taos puso kong sinabi, natatakot lang din ako na baka sa huli, gustuhin ni Ji Boxiao ang mga pag-aari ko at mawala na naman sakin. Tila nataman siya sa sinabi ko. Masama pa rin ang itsura niya. Pagkaraan ng ilang sandali, pero bumigay na rin siya. Pagdating ng araw, dalhin ninyo ang marriage certificate nyo. At isama mo ang asawa mo rito. Dahil dito, malinaw na. Napakalaki ng pakinabang na may dudulot sa kanila ng pagpapakasal ko para sa alyansa. Isa pa, sinasabi nilang ibibigay sa akin ng shares, pero sa totoo lang, paraan din yun para suyuin ang fiancé kong hindi ko pa nakikilala. Tutal,
Kapag naibigay na pagkatapos ng kasal, may karapatan ng asawa sa kalahati nito. Hindi na ako umimik pa. Sabi ko. Tumayo ako para umalis. Dito ka na muna sa bahay sa mga susunod na araw. Huwag ka nang gumala-gala pa. At yung mga beastmen na yan, kailangan mo nang putulin ang ugnayan mo sa kanila bago ka ikasal. Ang may otoridad na boses ay narinig mula sa aking likuran. Pagbalik ko sa unang palapag, tahimik pa rin ang paligid. Dire-diretso akong lumapit kay Siya Kiki. Dadalhin kita sa kwarto ko, iikutin kita. May gusto rin kasi akong sabihin sa kanya. Nagtatakang tumingin si Liusan. Hindi ba't ang tagal mong hindi umuuwi? Anong espesyal na makikita sa kwarto mo? Ngumiti ako. Bakit? Gusto mo ring makita? Sino namang may gustong makita yan? Agad na sumagot si Liusan, tapos ay tumawa ng bahagya. Iniiwas niya ang kanyang tingin. Si G Boxyo naman ay kumakain mula sa isang fruit platter. Walang emosyon siyang sumulyap kay Siya Kiki. Nandito pa si Mama. Hindi yata maganda yan. Nagtaka ako. May 3 kang kasamang babae dyan, habang ako, isa lang ang dadalhin ko sa kwarto. Anong hindi maganda roon? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni G Boxyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Liu Yi. Wala kaming ginagawa. Ibinaba ni G Boxyo ang fruit platter, na lumikha ng isang malutong na tunog. Kuya, may punto ka, pero kailangan ding pumayag ni Siya Kiki. Sa isang iglap, napunta ang tingin ng lahat sa babaeng walang bakas ng emosyon sa mukha. Dahan-daang ibinuka ni Siya Kiki ang kanyang manipis na labi. Tara na, tumango ako. Sinabihan ko siyang sumunod sa akin. Para naman sa mga reaksyon ng mga tao sa likuran ko. Wala na akong pakialam. Simple at puti ang kwarto ko. Walang alikabok, palaging nililinis. Tumikim ako, handa nang magsalita. Nang biglang may nagbago sa hangin. Bago pa ako makakilos, muling pumulupot sa bewang ko ang isang buntot ng ahas. Dito ang lakas ng amoy mo. Paos ang boses niya. Hindi ako makapaniwala. Malakas din ba? Kinikiskis ng matutulis niyang ngipin ang collarbone ko. Kumalat ang delikadong pakiramdam. Natakot talaga ako na baka sa susunod na segundo ay kainin niya ako. Huminga ako ng malalim. Kahapon ka lang tinurukan ng suppressant, di ba? Pakiramdam ko'y may mali. Mas hinigpitan pa ng buntot ng ahas ang pagkakapulupot sa akin sa kanyang mga bisig. Nahirapan akong sabihin, pinatawag kita rito. Para sabihin sa'yo na ipakakasal na ako. Pero hindi ako binitawan ni Siya Kiki tulad ng inaasahan ko. Mula sa itaas, tiningnan niya ako. Ang kanyang mga singkit na mata ay may kakaibang enerhiya. Ayaw mo ba sa akin? Hindi naman. Di ba't amo mo ako? Bahagya siyang yumuko, at ang boses niya ay mahina na nakakakaba. May kasama itong malupit na pagkalito. O baka naman, natatakot ka. Isang anino ang bumagsak sa akin. Medyo kinakabahan nga ako. Bumantong hininga ako. Pero talagang ipakakasal na ako. Kaya baka kailangan na kitang ibalik kay G Boxyo. Hindi siya magpapakasal sa ngayon. Sa wakas ay nag-react na si Siya Kiki. Nang may dumaang bagsik sa kanyang mga mata, mahina kong tinanong. Gusto mo bang bumalik sa piling ni G Boxyo? Tumingin sa akin si Siya Kiki at dahan-daang ngumiti. Nagpapahirap ba ako sa'yo sa pananatili ko sa tabi mo? Natigilan ako. Hindi ah. Masipag ka pa nga sa mga gawaing bahay. Teka, paano napunta rito ang usapan? Pagkaraan ng 1 segundo, yumuko siya at tuluyan na akong binalot ng kanyang anino. Kung ganun, hinding-hindi mo na ako matatakasan. Nanahimik ako sandali. Pagkatapos ay marahan kong hinaplos ang kanyang buntot ahas. Sa huli, mahina ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala. Anong hindi ko dapat ipag-alala? Umiling na lang ako sa isip ko. Matagal na akong may plano. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang private room sa coffee shop, kalmado akong humigop ng kape. Tumingin ako sa taong nasa harap ko at nagsalita ng diretsahan. Alam kong gusto mo si G Boxyo. Tumingin sa akin ng kakaiba ang babae sa tapat. Ibinaba niya ang kanyang cellphone. Alam ko rin, na matagal mo nang kinukulit ang pamilya namin para pakasalan ka ni G Boxyo. Pero sayang, lagi ka nilang tinatanggihan gamit ang dahilan na kailangang maunang ikasal ang panganay na anak. Walang pakialam na ngumiti ang babae. Sino man naman siguro ay mas pipiliin ang kapatid mo, di ba? Huminto siya saglit at ngumisi. Hindi naman sa walang gusto sa akin ang kapatid mo. Sabi lang niya. Dahil mas gusto mo raw ako,
kaya ayaw niyang agawin ako sa'yo. Bahagya akong ngumiti. Talaga ba? May paraan ako para makuha mo ang gusto mo. Natigilan ng babae. Anong paraan? Kukuha tayo ng peking marriage certificate, tapos sasama ka sa akin umuwi sa amin. Sabi mo, gusto ka ng kapatid ko. Siguradong magseselos yun, di ba? Dahan-dahan kong ipinaliwanag. Nag-alinlangan siya. Malalaman lang niyang mahalaga ka kapag nawala ka na. Kapag naging malambing ako sa'yo. At nakita niya mismo, siguradong masasaktan siya ng husto. Patuloy ko pa. Sa mismong araw ng engranding kasal, bigla na lang akong maglalaho. Wala ang groom. Siguradong hindi matitiis ng kapatid kong makita kang mapahiya ng ganito. Pusang loob siyang papalit sa pwesto. Saka mo sabihin sa kanya. Na sa totoo lang, siya ang matagal mo ng mahal. Tapos, maghanda ka ng singsing para sa kanya. Siguradong maantig siya. Nag-alinlangan ang tingin ng babae. Unti-unting lumuwag ang tensyon sa kanyang mukha. Pabulong niyang sinabi, "Oo nga, may punto ka. Sa totoo lang, alam ko na kahit magkasama tayo, hindi rin tayo magiging masaya. Gustong-gusto mo si Bo Xiao. At gustong-gusto ka rin ni Bo Xiao. Mas gugustuhin kong kayo ang maging masaya." Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang babae. Inilahad niya ang kamay sa akin, magalang ang tono. "Mr. He. Hindi ko akalain na ganito kakabukas palad at Cab 8. Nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo noon. Nakipagkamay ako sa kanya. Basta't maging masaya kayo." Noong araw na umuwi ako dala ang marriage certificate at ang peking asawa. Lahat ng miyembro ng pamilyang He ay nakaupo sa hapagkainan, iba-iba ang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa mga panahong ito, kumalat na ng husto ang balita tungkol sa arranged marriage. Tiningnan ko si Sia Keke para pakalmayin siya. Wala siyang emosyon sa mukha. Pero sa totoo lang, ramdam ko na ang hindi niya mapigil ang galit at sama ng loob. "Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang lahat, isasaayos ko siya sa mga susunod kong plano." Nginitian ko si Sia Keke mula sa malayo para pakalmayin siya. Tiningnan niya ako sandali bago inalis ang kanyang tingin na may hindi malamang emosyon. Nang pumunta ako sa kusina para tumulong maghain ng pagkain, prenteng naghuhugas ng kamay si Lior sa tabi. Sabi niya, "Hindi mo siya gusto." "Ang asawa mo," nakangiting sabi ni Lior. "Hikiyang, magmakaawa ka sa akin. Itatakas kita sa kasal." Sinaman ko siya ng tingin. Paliwanag niya, "Huwag kang mag-alala." Pumayag na rin sila. Ang tinutukoy niya nga sila, ay sina Liu Yi at Liu San. Kaya pala kakaiba ang mga itsura nila kanina. Ang boses ni Lior ay mapang-akit at may halong pagmamataas. "Ayaw mo rin namang makasama habang buhay ang isang taong hindi mo gusto, di ba?" Tumalikod ako para umalis. "Huwag na kayong mag-abala. Magsisisi ka, Hikiyang." Naging malamig ang boses sa likuran ko. Magsisisi. Magsisisi ako. Natawa ako sa isip ko. Pagkatapos kumain, masayang nakikipag-usap si Jibo Xiao sa peking asawa ko. Nagpapakitang gilas siya. Nag-iisa akong pumunta sa study room. Pinirmahan ko ang share transfer agreement. Sa susunod na linggo, gaganapin na ang pinakaabangang grandeng kasal. At ang totoong palabas, ay ngayon palang magsisimula. Sa mga sumunod na araw, prente lang akong naghahanda para sa kasal habang mabigat ang tensyon sa bahay ng mga He. Maging si Jibo Xiao, na laging nakikipagplastikan sa akin, ay lumapit para tuyain ako. "Hindi ko akalain na susuko ka para lang sa 5% ng shares." Hindi ako umimik, tila lalo siyang nainis. Ngumisi siya. "Alam mo ba kung gaano kalaking shares ang makukuha ko? Kapag namatay na si Mama, akin lahat yan." Kaya naman, sinulyapan ko siya. Tiningnan ko siya, at mukhang nasiyahan naman siya. TSK, si Gigi. Talagang napakamasunurin. Hindi ko maiwasang mapahanga. Nagpapabeya sa sarili. Sumang-ayon si Lior at tumango. Tamad namang nag-scroll sa phone si Liu Yi, walang pakialam. Nagpapabeya sa sarili. Ako ba ang tinutukoy mo? Pero wala akong pakialam sa reaksyon nila. Mas tiningnan kong maigi ang reaksyon ni Sia Kiki. Hindi siya kasing sama ng inaasahan ko. Tinaas niya lang ang kanyang mga talukap. Nagkatitigan kami ng kanyang mga matang maitim na parang malalim na lawa. Noon ko lang napagtanto, na kapag walang kasamaan ang mga matang yun, napakaganda pala talaga. Medyo singkit ang mga mata niya, at bahagyang nakaangat ang dulo. May dala itong kaunting tamad na itsura.
Sa wakas, dumating na ang araw ng engranding kasal. Sa pinakasikat na star-rated hotel, mahigit 30,000 puting rosas ang bumubuhos mula sa itaas. Tumagos ang mga crystal chandelier sa talon ng mga bulaklak. Ang mahahabang mesa ay natatakpan ng ivory white na jacquard tablecloth. Ang mga wine glass ay maayos na nakahanay, kumikinang sa ilalim ng ilaw na may bahagyang kulay champagne. Bawat sulok ay nakamamangha. Grabe ang gastos. Isang sulyap lang at itinulak na ako papasok sa dressing room sa backstage. Sa sumunod na 3 oras, parami ng parami ang mga bisita. Kahit sa backstage, naririnig ang mahihinang bati at pagbati. Ilang beses ding dumating ang mga magulang ko. Para siguraduhing sinusunod ko talaga ang lahat. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. At saka tiningnan ang orasan. Opisyal nang magsisimula ang kasal. Nakausap ko na ng maaga ang makeup artist at ang assistant. Habang kakaunti pa ang tao. Lumabas ako. Sumunod sa akin ang assistant at sinabing, "Kuya Kiyang, nasa unahan ang banyo." Kaya hindi naghinala ang ibang staff sa pasilyo. Pagdating sa banyo, mabilis akong nagpalit ng mas magaan na damit at sapatos na nasa bag ng assistant. Pagkatapos ay binuksan ko ang bintana. Isang itim na sasakyan na hindi kapansin-pansin ang nakaparada na sa di kalayuan. Buti na lang at nasa unang palapag lang ako. Umakyat ako. Isang ikot lang at ligtas akong nakalapag. Matagumpay akong nakasakay sa kotse. Tinawagan ko si Sia Kiki. 2 beses nagring ang telepono. Hindi sinasagot. Napakunot noo ako sa pagtataka. Baka masyadong maingay sa venue, hindi niya narinig ang ring. Sumilip ako sa driver at sinabing, "Tara na. Kuya, umalis na kami papuntang airport." Binuksan ko ang phone ko at pumasok sa live stream. Salamat na rin sa peking asawa ko, na gustong-gustong i-record ang sandaling si G Boxiao, dahil sa pag-ibig. Ay tatayo sa tabi niya. Kaya naman, ipinilit niyang i-live stream ang engranding kasal na ito. Dahil doon, madali kong mapapanood ang palabas. Natapos na ang masiglang salita ng host. At ngayon, malugod nating inaanyayahan ang ating bride and groom na lumabas mula sa magkabilang gilid. Sabay na binuksan ang mga pinto sa magkabilang panig. Ang lugar kung saan dapat ako nakatayo ay walang tao. Humalakhak ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ng ilang tao sa venue. Hanggang sa makita ko sa kaliwa ang isang aninong itim na dumaan ng ilang segundo. Nagbago ang ekspresyon ko. Si Sia Kiki. Wala ring tao sa kaliwa. Nagkagulo ang mga tao sa venue. Nakatitig lang ako roon. Pagkalipas ng 2 minuto, huling dumating ang peking asawa ko. Nagmamadali niyang inayos ang gusot niyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya sa bakanteng upuan sa tapat niya. Umubo siya ng 1 beses. Saka siya umakyat sa entablado, kinuha ang mikropono, at nagsalita sa mga manunood. Ang totoo, ang groom ngayon, ay hindi si Hikiyang, kundi ang aking pinakamamahal. Si Mr. G Boxiao. Sakto namang, tumawag sa akin si Sia Kiki. Pagkasagot ko, paos ang boses niya. "Nasaan ka?" "Papunta na sa airport." Napatigil ako. Bago pa man ako makapagtanong, may lumabas na breaking news sa phone ko. Ang tagapagmana ng pamilya ng bride na ikakasal ngayong gabi ay iba pala. At hindi isang purong tao. Agad ko itong pinindot. May komento sa ibaba na nagsasabing, mukhang taong ahas daw. Sa bagay, ang ahas ay cold-blooded at walang puso. Bagay na bagay siyang mamahala ng kumpanya. May biglang pumasok sa isip ko. Gulat akong nagtanong, "Sia Kiki, hindi kaya balak mong guluhin ang kasal?" Pero hindi ko na itinuloy. Sinabi ko na lang, plano kong mag-abroad muna para iwasan ang gulo. Pagkasabi ko nyon, binaba ko ang tawag. Kung gusto ni Sia Kiki, tiyak na susunod siya. Kung ayaw niya, wala akong pakialam. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa panonood ng live stream. Naging magulo ang sitwasyon. Panay ang iling ni G Boxiao. Nagtago siya sa likod ng nanay niya. Galit na galit ang mukha ni Mama. "Nasaan si Hikiyang? Hanapin ninyo siya." Galit na galit si Papa. Nagre-rebelde na talaga siya. Nagngingit-ngit sa galit ang peking asawa ko habang nakatitig kay G Boxiao. "Hindi ba't sabi mo gusto mo ako? Pumayag na ang kuya mo para sa kaligayahan natin. Tapos ikaw pa ang ayaw." Gulat at naguguluhan si G Boxiao. "Anong pinagsasabi mo?" Hanggang sa puntong ito, sinubukan ding mamagitan ng ama ng peking asawa. Dahil gusto naman pala ng anak ko si Boxiao.
Ano naman kung hayaan nating magpakasal si Bo Xiao? Masaya pa ring okasyon para sa dalawang pamilya. Buti na lang at napaghandaan ko na. Mas maaga kong blinak ang mga contact number ni Itay, ni Inay, ng kasambahay, at pati na rin ni Ji Bo Xiao. Nagsalita na ang balay. Kahit gaano pa sila kainis. Hindi sila pwedeng basta-basta magalit. Matagal na nanahimik si Itay. Tumingin siya kay Ji Bo Xiao. Matinis ang boses ni Ji Bo Xiao. Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Niloloko mo lang pala ako noon pa. Sa wakas, napansin na ng peking asawa na may mali. Naging madilim ang ekspresyon niya. Hindi mo ba ako gusto? Hindi. Umatras si Ji Bo Xiao ng ilang hakbang. Dahil sa'yo, namatay ang 3 mong asawa. Bakit mo naman iisipin na magugustuhan kita? Naging magulo na ang lahat. Masaya kong pinapanood ang eksena, tapos napansin ko sila Liu Yi sa isang sulok. Pagdating sa airport, iba't iba ang naging reaksyon. Tinawagan ako ng peking asawa ko. Matigas ang tono niya. Bumalik ka, at pakasalan mo ko. Hindi ko napigil ang matawa. Anong ibig mong sabihin? Gigil na galit siya sa kabilang linya. Dahan-dahan kong sinabi, hindi ka karapat-dapat. Pagkatapos, blinak ko na rin siya. Hay nako, isang malaking kalokohan. Hindi ko rin kasi inakala na ganoon siya kabobo pero ang lakas ng loob. Habang naghihintay ako sa flight ko, may tumabang anino sa tabi ko. Natatawa kong sinabi, andito ka na pala. Tumingala ako, at nagkatinginan kami ni Liu Yi. Ngumisi siya, anong itsura yan? Nadismaya ka, sino bang inaasahan mong darating? Frank akong sinagot, si Sia Kiki. Sarkastikong tumawa si Liu Yi. Maling-mali ka talaga pumili ng tao. Hindi na siya darating. Tumango ako, kalmado pa rin ang itsura ko. Umupo si Liu Yi sa tabi ko. Hindi ko inakalang matalino ka rin pala. Kayang takasan ang sarili mong kasal. Akala ko talaga. Pinutol ko ang sinasabi niya. Huwag mo kong guluhin. Natigilan si Liu Yi, at nagtiimbagang siya. Saan ka pupunta? Bihira siyang hindi magpakita ng malamig na ekspresyon. Nag-iiba lang siya ng usapan. Wala kang pakialam. Sa sumunod na segundo, tumayo ako. Tinitigan ko siya ng mariin. Nasaan sina Liu Er at Liu San? Umisi si Liu Yi. Aba, nag-aalala ka pa pala sa kanila. Madiin kong sinabi, hinarang ba nila si Sia Kiki? Biglang nagbago ang itsura ni Liu Yi. Pagkatapos, nakita ko si Sia Kiki. Mabilis siyang naglakad papalapit. May dugo sa gilid ng noo niya, at may sugat din sa leeg. Napakabagsik ng tingin niya, hanggang sa makalapit siya sa akin. Naamoy ko ang matapang na amoy ng dugo sa kanya. Ay ikaw ayos ka lang ba? Nagngingit-ngit sa galit si Liu Yi. Anong ginawa mo sa kanila? Paglapit ni Sia Kiki, ipinatong niya ang baba niya sa balikat ko. Ang mga braso niya ay marahang pumulupot sa bewang ko. Isang malamig na yakap, tinatong kita. Sinubukan siyang hilahin ni Liu Yi. Ngumiti nang nakakakilabot si Sia Kiki. Anong nangyari sa kanila? Hindi ka ba masaya? Natigilan ako. Kapatid niya sina Liu Er at Liu San. Kung may nangyari nga sa kanila, bakit siya magiging masaya? Inulit ni Liu Yi ang tanong. Nasaan sila, Sia Kiki? Hindi ko alam. Pero malapit na silang mamatay. Nangilabot ako. Nagulat ako ng husto. Pero si Liu Yi, hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi siya tumalikod para umalis. Nakatitig siya ng diretso sa amin. Aalis kayong dalawa ng magkasama. Hindi ba halata? Anong karapatan mong isama siya? Lumitaw ang ugat sa noo ni Liu Yi. Ayos ka lang ba? Ibinigay siya sa akin ni Ji Boxiao. Ako na ang amo niya. Liu Yi, kung ganun, akin ka pa rin. Pinutol ko siya. Matagal na kayong pag-aari ni Ji Boxiao. Hindi ba? Ikaw ang nagbigay sa amin sa kanya. May bakas ng lungkot sa mga mata ni Liu Yi. Nakakatawa. Narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo sa sala noon. Sobrang gusto nyo si Ji Boxiao, di ba? Siyempre, kailangan ko kayong pagbigyan. Tapos ngayon, ako pa ang sinisisi nyo. Narinig mo pala, bahagyang nang inig ang boses ni Liu Yi. Wala na akong balak makipagtalo pa sa kanya. Hinayla ko si Sia Kiki at tumalikod para umalis. Akmang susunod si Liu Yi. Pero pinigilan siya ng mga gwardya sa airport na palihim kong tinawagan. Umupo si Sia Kiki sa tabi ko. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at nag-iwan ng anino sa kanyang mga talukap ang mahahaba at makakapal niyang pilikmata. Kaya gusto mo talagang palitan ang nabyang yun. At pakasalan ako.
Tanong ko. Sagot niya. Ang bilis mo palang kumilos, sabi ko. Nang malaman mong wala ako, umalis ka agad para magtago. Yung anino na dumaan na yun maliban sa akin. Siguro wala nang ibang nakakilala. Ang hina ng amoy mo. Mahina ang tono niya. Ang nakakatakot sa mga beastmen ay ang sobrang talas at tumpak ng kanilang pangamoy. Sandali akong natigilan. Hindi na ako nagtanong pa. Paliwanag ko, kailangan kong manatili muna sa ibang bansa. Babalik ako kapag tama na ang panahon. Lumapit si Sia Kiki, at pinalibutan ako ng malamig niyang hininga. Idinikit niya ang kanyang labi sa gilid ng leeg ko. Sa pagkakataong ito, hindi siya nang-agit. Sabi niya. Sa mga sumunod na panahon, nagkagulo ang pamilya He. Nagpalit na rin ako ng SIM card sa ibang bansa mas mahigit para hindi na ako magambala. Siyempre, hindi rin pinakasalan ni Ji Boxiao ang babaeng yun. Naging magkaaway na ng tuluyan ang dalawang pamilya. Pagbalik ko sa bansa, malaki na ang itinanada ni nanay at tatay. Madalas pang ang nakahiga na lang sa kama si nanay. Hindi sila mapakali na ipasa ang negosyo sa ibang kamag-anak. Kaya kay Ji Boxiao lang nila naipasa. Ang kaso, sa ilalim ng pamamahala ni Ji Boxiao, ang kumpanya ay palubog ng palubog. At saka ako kalmadong nagpakita sa harap nila. Walang malay na itinaas ng tatay ko ang kanyang palad, akmang sasampalin ako. Umatras ako ng isang hakbang at ngumiti. Talaga bang sasampalin niyo ako? Pero sa ngayon, ako na lang ang makakapagligtas sa inyo, Natigilan ang kamay niya sa ere. Ibinabaling ko ang tingin ko. Nakatitig sa akin ng mariin si Ji Boxiao. Hindi na siya kasing kisig at ayos tulad ng dati. Matagal na siyang gulong-gulo sa iba't ibang problema. Nginitian ko rin siya. Long time no see, kapatid. Biglang binawi ni Ji Boxiao ang kanyang tingin, pero hindi niya napigil ang umiyak. Galit si Ji Boxiao sa kuya niya. Mula pagkabata, galit na siya. Kung tatanungin kung bakit siguro dahil napansin niya simula pa noong elementarya. Ang kuya niya ay palaging napapaligiran ng maraming tao, may mga lalaki at may mga babae. Nakatayo ang kuya niya sa gitna ng mga tao, marahang nakangiti. Tapos, napansin siya ng kuya niya at kinawayan siya. Boxiao, halika rito. Pagkakita sa kanya ng ibang tao, kitang-kita ang pagkamangha sa kanilang mga mukha. Nang lumapit si Ji Boxiao, dumukot ang kuya niya ng isang candy mula sa bulsa at ibinigay sa kanya. Yung paborito mong strawberry flavor. Itinabi ko para sa'yo. Masayang tinanggap ito ni Ji Boxiao, tapos, tumawa ang isang lalaki sa tabi ng kuya niya. Ang bait naman ni He Qiang, tanda niya ang paboritong flavor ng lahat. Natigilan ang ekspresyon ni Ji Boxiao. Bakit? Kuya niya to, di ba? Bakit ang bait-bait niya sa lahat? Hindi ba dapat sa kanya pinakamabait ang kuya niya? Tumalikod si Ji Boxiao at umalis. May mga mahihinang bulungan siyang narinig sa likuran niya. Kapatid mo pala yun. Ang gwapo. Parang galing sa isang poster. Hindi niya narinig ang sagot ng kanyang kuya. Pagliko niya sa kanto, itinapon niya ang strawberry candy sa basurahan. Nang medyo lumaki na, nalaman ni Ji Boxiao na mas gwapo siya kaysa sa kuya niya. Sa totoo lang, hindi naman pangit ang kuya niya. Pwede pa ngang sabihing maamo ang mukha nito. Pero sadyang perpekto ang itsurang namana ni Ji Boxiao. Mula ulo hanggang paa, napakakinis ng bawat detalye. Kaya kapag siya ang unang nakita, at saka makikita ang kuya niya, makikita mo ang pagkadismaya sa mukha nila. Pero kapag ang kuya niya muna ang nakita, tapos siya, manghang-mangha ang magiging ekspresyon nila. At sa tuwing nangyayari to, iniisip ni Ji Boxiao sa sarili niya, siguradong nasasaktan at nahihirapan ang kuya ko. Pagsapit ng puberty, maraming babae na ang lumalapit sa kuya niya. Ang pagiging panganay na anak ng pamilyang He, dagdag pa ang kanyang magandang itsura. Palaging nakakaakit ng mga babaeng may masamang intensyon. Pero sila rin, ay agad na lumilipat ng target kapag nakilala na si Ji Boxiao. Anong magagawa nila? Sino ba namang hindi mapapansin ang mas gwapo, mas masayahin, at mas palangiti? Mga hanggal at mababaw na basura. Malamig nang umisi si Ji Boxiao sa kanyang isip. Sa totoo lang, kung mas makikilala pa nila ang kuya niya, malalaman nila na mas matalino at mas kaakit-akit ito kaysa sa kanya. Sayang lang, wala silang pasensya. Hitsura lang ang mahalaga sa kanila. Sa pag-iisip nito, nakaramdam na naman ng kaunting awa si Ji Boxiao para sa kanyang kuya.
Kawawa naman siya. Anong silbi ng pagiging mabait ni kuya sa lahat? Ako naman ang mas gusto nila. Gabi-gabi, iniisip ni G. Boxiao. Siguradong galit na galit sa akin si kuya at inggit na inggit. Inagaw ko ang lahat ng atensyon. Pati na ang pagmamahal ng mga magulang namin. Sa pag-iisip nito, nawala ang lahat ng pagod na pinapanggap ni G. Boxiao sa buong araw. Masaya at magaan ang loob na humihimig siya. Paglipas ng panahon, nakatagpo siya ng isang taong ahas. Matangkad, at napakaganda ng mukha. Naaalala niya ito. Isang maliit na makamandag na ahas na iniligtas ng kanyang kuya dahil sa biglaang kabaitan noong bata pa ito. Noong mga oras na yun, sinigawan niya ang kuya niya, lumayo ka dyan. Nababaliw ka na ba, hikiyang? Pero hindi siya pinansin ng mabait niyang kuya. Yung pangyayari kung saan iniligtas ang ahas na nag-aagaw buhay. Malamang ay hindi na iyon naaalala ng kuya niya, pero siya, tandang-tanda niya. Kaya naman, isinama niya ito pauwi. Alam din niya kung bakit ito pumayag. Dahil naamoy nito ang presensya ng kuya niya sa tahanan ng mga naisip niya nang may halong mali siya. Gusto mong magbayad ng utang na loob, no? Sayang naman. Siguradong hindi ka na matatandaan ng kuya niya. Hindi siya tulad ng iba. Hindi siya nito gusto ni Katie Ting. Pero habang lalo siya nitong hindi gusto, mas lalo niya itong gustong makuha. Pero wala itong silbi. Hanggang sa tinawagan siya ng kuya niya para makipagpalit ng taong hayop. Hindi na masyadong nag-isip si G. Boxiao, pumayag agad. Sakto, para makita ng pesteng babaeng ahas na ito kung gaano karupok pero walang puso ang kuya niya. Gaya ng inaasahan niya, ang tatlong taong hayop ng kuya niya ay mabilis na nagkagusto sa kanya. Pero ang hindi niya inaasahan ay talagang hindi na ito naaalala ng kuya niya. Pero kusa pa ring nagiging mabait dito ang kuya niya. Bakit ba pagkatapos masaktan ng paulit-ulit, ay hindi pa rin niya itinatapon ang walang kwentang kabaitan na yan? Ang maliit at makamandag na ahas na naghihingalo. Gustong iligtas ng kuya niya. Ang tutang sorrow na ayaw ng lahat. Gustong pulutin ng kuya niya. Sobra na. Sobra-sobra na. Ayos lang. Dahil malapit nang pilitin ng lahat ang kuya niya. Napakasalan ng babaeng 3 beses nang nabalo. Siguradong magdurusa ang kuya niya sa mga panahong yun. Sa oras na yun, hihingi kaya ng tulong sa kanya ang kuya niya. Tulad noong bumukod ito, na madalas niyang binibilhan ng kung ano-ano at ipinapadala rito. Tiyak na magpapanik ito at hahanap ng kahit anong paraan. At sa huli, sa kanya ito lalapit para humingi ng tulong. Iyon ang pinakamatalinong desisyon. Ang humingi ng tulong sa kapatid, hindi ang ipamigay kung saan-saan ang walang katuturang kabaitan nito. Masayang iniisip ni G. Boxiao ang lahat ng ito, hanggang sa natuklasan niyang. Nalinlang pala siya ng kuya niya. Pinalitan ko ang posisyon ni G. Boxiao. Sa katunayan, mas magaling pa ako sa kanya. Unti-unting bumabalik sa normal ang korporasyon. Dahil dito, unti-unti na ring bumubuti ang kondisyon ni nanay. Sinabi ko kay Siya Kiki. Matanda na si nanay, normal lang na hamina ang katawan niya. Ang bigla niyang paggaling, parang huling sigla na lang bago mamatay. Sa opisina sa top floor, ipinulupot ni Siya Kiki ang kanyang mapuputi at malamig na daliri sa buhok ko. Ngumiti siya ng bahagya. Sige, muling nagkasakit si nanay. Sa kasalukuyan niyang kondisyon, hindi niya kayang kontrolin ang kumpanya. Dahil dito, labis akong nag-aalala. Binisita ko si nanay. Ibigay mo sa akin ang lahat ng natitirang shares mo. Sa kanyang kama, ang babaeng matanda na at mukhang sakitin ay biglang nagalit ng husto. Pero ang tanging nagawa niya lang ay umubo ng walang magawa. Ayaw mo namang makita ang pinaghirapan ng pamilyang He sa loob ng maraming taon. Na masira lang sa mga kamay ni G. Boxiao, hindi ba? Kalmado kong sabi. Nanlaki ang mga mata niya sa galit. Ngumiti ako. Kung bibigay ka sa tamang oras, bibigyan ko pa siya ng ikabubuhay. Noong wala ako, ano ba ang naging itsura ng paborito mong anak? Halata naman, di ba? Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Mahinahon kong sinabi, Nanay, anak niyo rin po ako. Dugo niyo rin ang nananalaytay sa akin. Ibigay mo sa akin. Walang mas babagay pa sa akin para gawin ito. Tinitigan niya ako ng diretso, may bahid ng sakit na dumaan sa mga mata niya. Sa huli, bagsak balikat siyang hamigang muli. Napangiti ako ng may kasiyahan. At sa puntong ito, ayos na ang lahat. Kapag nag-aasikaso ako ng trabaho, madalas akong sinasamahan ni Siya Kiki.
Minsan, kapag matagal ko siyang hindi pinapansin, mararamdaman ko ang malamig at malagkit niyang buntot na dahan-daang gumagapang at pumupulupot sa akin. Bakit ba ang clingy mo? Napabuntong hininga na lang ako. Hinaplos ko ang buntot niya para pakalmayin siya at sinabi ko ng buong sinseridad. Pwedeng mag-anyong tao ka naman ngayon. Yung anyong hayop mo kasi. Hindi ko na talaga kaya. Damaikit si Sia Kiki sa batok ko. Hindi ko tinanong ang tungkol sa iba niyang pagkatao, kung isa ba siyang senyorita o tagapagmana ng kung anong pamilya. Mga ganoong bagay, dahil hindi ako interesado. Ang kailangan ko lang ay siya sa tabi ko. Iyon lang. Gaya noong nasa airport kami, bumulong si Liu Yi. Sa totoo lang, may sarili kaming mga pangalan. Kalmado kong sinabi sa kanya. Ayokong malaman, at hindi ko kailangang malaman. Pinutol ko ang lahat ng sasabihin pa sana ni Liu Yi. Tungkol naman sa lahat ng partnership na palihim na tinulungan ni Sia Kiki na maisaayos para sa akin. Nagkunwari lang akong walang alam. Paminsan-minsan na lang, bibigyan ko siya ng pabuya na parang hindi sinasadya. Noon, grabeng sinaktan ni Sia Kiki sina Liu Er at Liu San. Nang gumaling sila, hindi nila ako mahanap at mukhang umalis na rin sila sa pamilya He. Hanggang sa nagpakita sila kamakailan. President He, may mga tao po sa baba na gustong makipagkita sa inyo, magalang na sabi ng General Assistant sa telepono. 3 po sila. Ang sabi po nila, sila raw sina Liu Yi, Liu Er, at Liu San. Sabi ko, ibigay mo sa kanila ang telepono. Hikiyang, boses ni Liu San yun. May bahid ng pagkailang sa tono niya. Nakabalik ka na pala ng bansa. Oo, sabi ko. Magkita tayo, sabi ni Liu Er sa tabi. Walang oras, walang interes, kalmado kong sabi. Ngumisi ng malamig si Liu Yi. Natatakot ka sigurong magselos yung ahas na yun, no? Hindi naman. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa ugali niya. Itinagilid ko ang ulo ko. Tinatamad lang talaga akong makipagkita sa inyo. Isa pa, hindi nyo na ako amo. Bahagyang tumaas ang boses ni Liu San, nagmamadali ang tono niya. Ikaw ang amo namin. Kailanman ay hindi namin itinuring si Ji Boxiao na amo. Kung pumayag ka lang noon, matagal ka na sana naming tinulungang takasan ang kasal na yon. Sa paningin ninyo, ako pa rin ang amo ninyo. Inip kong pinaikot-ikot ang ballpen ko, pero sa paningin ko. Matagal na kayong hindi karapat-dapat. Pagkasabi ko noon, ibinaba ko ang telepono. Kumatok sa pinto ang General Assistant. President He, may iilang kontrata po ritong kailangan ninyong tingnan. Pasok, mahinahon kong sabi. Ibinaba ko ang ballpen at sinabi sa General Assistant. Pumunta ka sa iba at sabihin mong mabuti, huwag na huwag ninyong papasukin yung 3 beastmen sa baba. Sa susunod, ipatapon mo na lang sila sa mga bodyguard. Tumiti siya. Sige po, Boss He, siya po yung assistant na tumulong sa akin na tumakas sa kasal noon. Ay, oo nga pala, Boss He. May meeting pa po kayo mamaya. Anong klaseng kape po ang gusto ninyo ngayon? Ipapatimpla ko na sana. Bigla kong naalala. Ay oo nga pala, may meeting pa pala ako ngayon. Pagkatapos, binuksan ko ang phone ko at sinenden si Sia Kiki ng pat-pat na sticker. Baka medyo gabihin ako ng uwi. Maghintay ka lang sa bahay, ha? Hindi ko na hinintay ang reply niya. Tumayo na ako at lumabas. Sabi ko habang inaayos ang lukot sa manggas ko. Huwag ng kape, tubig na lang.